Halos 2,000 magsasaka sa Palawan may sarili ng lupa sa tulong ng split project ng Department of Agrarian Reform. DAR, target makapamahagi ng 500,000 tituladong lupa bago magtapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Benji Durango sa sentro ng balita. Kinatandaan na ni Nanay Faustina ang lupang sakahan na pinaghahati-hatian nilang 9 na magkakapatid sa barangay Inagawan, Puerto Princesa City, Palawan, na minana pa nila buhat sa kanilang mga magulang. Kwento niya, bukod sa palabra de honor, wala silang pinangahawakang katibayan ng lupa noon pa man. Sana raw, habang nabubuhay pa siya, maipangalan sa kanya ang lupang buong buhay niyang pinagyaman. Isang magandang balita ang natanggap ni Nanay Faustina na ilipat na raw ng Agrarian Reform Department sa kanyang pangalan, ang lupang sakahan. Personal itong inabot sa kanya ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Ay, nababasa mo ba ito? Oo. Ano yan? Tina. Kabilaw. Kaninong pangalan po yan? Sa akin. Isa lamang si Nanay sa mahigit 1,900 magsasaka mula sa 12 bayan sa isla ng Palawan na sabay-sabay na tumanggap ng titulo ng lupa sa ilalim ng Parcelization of Lands for Individual Titling o SPLIT program. Binubuo ito ng kulang 4,000 ektaryang lupa na ipinimigay ng DAR. Mahigit 100 magsasaka naman ang tumanggap ng libreng lupa sa 4 na bayan ng Palawan sa ilalim naman ng programang Certificate of Land Ownership Awards o CLOAS. Wala na po kayong utang. Inyo na yan lupa na wala nang kasamang utang. Ito ngayon ang dino-double time ng DAR matapos na maglabas ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Enero 2023. Iniutos sa kanila ng Pangulo na pabilisin ang pamimigay ng lupa sa mga lehitimong magsasaka sa bansa. Sa eksklusibong panayam ng PTV kay DAR Secretary Conrado Estrella III, sinabi niyang marami pang lupang sakahan ang pwedeng ipamigay ang Pilipinas. Pinapaspasan namin ang didistribute ngayon. Target ng DAR na makapagbigay ng 1,000,000 tituladong lupa bago matapos ang termino ng Pangulo sa 2028. 100,000 ang target taon-taon. Pero balak nilang doble nito. Kaya lang may problema. Ngayon pa lang, nagkakaubusan na ng ilang dokumento na kailangan sa pagpuproseso ng mga lupa. Minsan kinukulang, nagkakaroon ng shortage sa judicial forms. No, yun yung titulo. Tapos yung pag-iimprenta, hindi kaya ng LRA. Inaayos na raw nila ito. Nakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng gobyerno upang mapabilis ang pagpoproseso ng mga dokumento. Kasabay ng pamimigay ng mga lupa at titulo, ang pamamahagi rin ng makina at kagamitan sa mga kooperatiba ng mga magsasaka. Ang 6-wheeler hauling truck na ito, ibinigay sa Malalong Binasbas Agricultural Cooperative na may 200 miyembro. Ang rotovator at harvester naman, inilibre din ng DAR para naman sa Bono-Bono Gintong Butil Multipurpose Cooperative. Sa huling binigay ng DAR, nasa ano na ito, unang-una, rotovator, baguhan traktor. Ito na ngayon, 2 na darating na naman. So, marami nang binigay ng DAR sa amin. Ang isa pa kasing utos ng Pangulo, tuloy-tuloy na suporta sa mga magsasaka. Hindi sapat na magbigay tayo ng titulo. Kung magbibigay tayo ng titulo at wala naman tayong ibibigay na support services sa kanila. Para sa lahat ng programa, bagong salta, matagal na sa lugar, kahit pa makakaliwa, tutulungan pa rin ng gobyerno. Mas mabuting gumastos ang gobyerno natin sa pamimigay ng lupa at pagbibigay ng support services kaysa gumagastos tayo ng bala. Kahirapan at climate change ang kalaban ngayon ng bansa na dapat pagtulungang harapin. Sa pamimigay daw ng lupa makakamit ang seguridad ng mga magsasaka at mayaangat ang kabuhayan nila habang tinatahak ang landas patungo sa pangmatagalang kapayapaan. Mula dito sa isla ng Palawan, Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.